What's up, everyone? It's me, yours truly, John Valencia, and welcome back to Truly Asia Diaries. For today, we are back for another reaction video para sa Idol Philippines audition. At ito nga, ang audition ng #1 trending ngayon. Oo, na si Ricey Avila na kumanta ng Alipin sa Idol Philippines 2022 Season 2 audition. Oo, ito nga daw ay may marites moment tayong mapapanood at talaga namang panibagong simula daw ito para kay Ricey. So ano nga ba ang pinag-uusapan nila ngayon sa online world at talagang hati ang komento ng lahat. So tingnan natin kasi hindi ako masyadong familiar sa mga ganito guys. Hindi naman ako masyadong marites. Char! Ayan, kaya naman tingnan natin ano nga ba ang kanyang performance and deserve niya ba talaga ang yes para sa Idol Philippines this year? So what are we waiting for? Before we proceed, guys, if you're new to this channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell for more reaction video. And if you have any other requests, you can always comment down below and we will check that out for you. So what are we waiting for? Let's go check this out. All right, we are playing in 3, 2, 1, go. Here it is, guys. Ricey Avila, Alipin. Hello po. Hi. Hello. Hi po. Hello. Anong pangalan mo? Pretty Ako girl. po si Ricey Avila. Ricey? Yes po. Bakit Ang ganda ka ng outfit ni sumali Regine. Sa Idol PH. There's gonna be a brand new start since nung nangyari po sa akin last 2020 na Okay. nadamay po ako sa isang controversy with the famous social media couple. If mabanggitin ko po, okay lang. Teka, marites time to. Aray ko, naubo ako kay Regine, grabe. Sige po. Baka hindi namin marinig. Gusto namin marinig yan. Sige, magsalita ka, go. Ang pinaka hindi ko po makakalimutan na nag-trending po ako is yung Nag-trending kay siya? Skastakli, kay Zainab. Oh, Yung Skastakli relationship and po with Zainab. Time na kami po ni Con. Sobrang nahirapan po. Sorry guys, hindi ako masyadong familiar sa kanila. I know Skastakli and Zainab, but yung mga issue na yan ay hindi natin alam. Kaya po nung nag-break po kami, pumunta po ako kay Skasta. Nakipag-collab po ako sa mga dati kong kaibigan kasi YouTuber ba siya? ako sa sarili ko noon eh. Talagang matagal na po kami magkaibigan, magkakilala since 2015 bago pa po siya sobrang sumikat. After po malaman ng mga tao na nandun po ako kay Skasta, medyo mali din po yung na-post na info na kung gaano katagal na po ako nandun, na may relationship daw po kami, na Ayan. ginagawa ko daw po si Skasta. Grabe talaga ang mga marites Ako, ng nag-trending Pilipinas, na ako, Day. Kahit wala po talaga akong masamang ginagawa. Doon ko po naramdaman yung sobrang pagkawala po ng self-esteem ko. Tinigil ko po kumanta for a year. Kumakanta talaga siya. Kaya po ako sobra humarap sa mga tao. Kaya po, sobrang thankful po ako dito sa Idol Philippines na this is my chance to be back. This is my chance na humarap po ulit sa mga tao para sa talent ko lang po, sa boses ko. Well, like you said, ito yung second chance mo at para din linisin yung pangalan mo. Hindi ba? Yes po. So, Bakit lilinisin ang pangalan? May The stage. kasalanan ba? Okay. Charot! Naku, di ko alam. God bless you, Thank sweetheart. you, Madam Regine. Thank you po. Tingnan natin. Ricey. Oh, acoustic. My God, 21 years old lang siya. Di ko man maamin, ikaw ay mahalaga ka sa akin. Di ko man maisip. Hold on, guys. Sorry. I'm not sure kung dahil walang echo or hindi synthesize yung vocal. Very raw yung vocal na ginagamit pag audition ng Idol Philippines. So, ang ano ko is parang medyo alto yung dating ng vocal niya and buong-buo pero hindi siya yung, alam mo yun, very normal. Very normal vocal. So, let's see. Sa pagtulog Kung iibahin niya yung version. ang panaginip, malabo man ang aking pag-iisip, sana'y pakinggan mo ang sigaw nitong damdamin. Oh, I love that vibrato. Ako'y alipin mo kahit hindi batik.
Oh my God, parang ang sakit ng pagkakakanta niya. And, you know, the way that she is saying it is from her heart. So, mararamdaman mo yung emotion. So, let's continue. Sana ay iyong naririnig. Sa iyong yakap ako'y nasasabik. Very acoustic vibe lang talaga yung version. Pagkat ikaw lang ang nais makatabi. Malamig man o mainit ang gabi. Ooh, love that part. Ganda na ad-lib. Sana iparating na ikaw lamang ang siyang aking ibigin. Oh. Alright guys, wait. Before we continue, yung rendition niya is merong mga ad-libs and she gave her own version, but it sounds very normal. So I don't know kung anong sasabihin ng mga judges. So panoorin natin anong sasabihin ng mga judges for this video. Naiyak ang Ate Moira. Siguro nakarelate po si Moira. Opo. I see. Sure. One word. It's beautiful. It is beautiful. Yes, That's correct. all I'm going to say. But Salamat po. parang normal In my lang. head kasi, wala pa sila masyadong experience sa stage. So, hindi ako nag-expect na may connection agad sila Yun, with me. tama. But for the first time, Connection. naiiyak ako. Salamat. Naiiyak Ako din po eh. ako. Naiiyak ako at nararamdaman ko yun. Oh, maybe sa because it's pagkanta heartfelt, mo. guys. So, Touched you will feel it, pero yung tama si Susunod ka ba Regine, na? walang connection. There you go. Talaga. Oh, she's a writer too. Para maintindihan niyo po kung bakit po ako ganito. Ito po yung sinulat ko noong time na yon na parang feeling ko po. Oh, original pinaka-down po ko sa song. buhay. But still, ito po yung message ko sa lahat po ng nakikinig sa akin. Sige nga, pwede. Kaya po, Oh, guys. She has an original title po song. nito is Matsala. Matsala. Opo. Oh, Gen Z po. kabaligtaran ng salamat. Yes, matsala. Acoustic din. Ang tadhana ay minsan Oh, love the beat. sadyang mapaglaro. Sa di inaasahang akala mo lahat ay planado. In fairness, maganda ang lyrics. Bakit sa akin pa nangyari ito? Uy, gusto ko yun. Wait, hold on guys. I love that part nung nag-ano siya. Parang in R&B type niya yung part ng song, which is very good. And original song niya to, and I love the lyrics. Let's continue. Dito yan, dito sa part na to, guys. Bakit sa akin pa nangyari ito? Love it. Siguro nga na dito ako ay matututo. Ang buhay ay parang agos. Ang buhay ay parang agos. Talos-dalos, tapangan lang at huwag matakot. Very inspirational yung message. Kaya salamat sa lahat ng mga Ganda! natutunan kong ayusin ang aking sarili. Wala naman akong hangad kundi mapabuti. Sana ba ng araw meron ang may pagmamalaki. Kaya salamat. Ang technical ng time signature niya. Salamat sa kanya. Tama. Ang ganda ng technicalities and yung musicality. And then original song. Salamat sa lahat. Matsala. Wow! Amazing! Grabe naman to. There you have it, guys. That is Ricey Avila. There you have it, guys. Ricey Avila
from Idol Philippines Season 2 audition. Ayan, ano ba masasabi natin? Oo. Maganda yung kanta, maganda yung pagkakakanta, like what the judges said. Oo, hindi na natin panonoorin yung last comment ng mga judges, guys, because bawal yon. Charot, baka ma-elbow na talaga tayo ng Idol Philippines. So, tama yung una, sa Alipin, pinakita niya yung musicality niya and of course, heartfelt, but she lose the connection. And then when it comes naman dun sa original song, very technical, it's like R&B, hip-hop type of song, at maganda yung message, very empowering, and tulad nga ng sinabi ni Moira, kung napanood nyo ng buo yung video, it's a redemption song. So, it's very good, empowering, maganda pakinggan, she have her own style, but yung ganitong performance, para sa akin ay hindi pang contest. Hindi siya pang Idol Philippines, 'di ba? She may be a great artist with a great vocal or can be a great singer in recording but not in a competition. So, I don't know, they gave yeses, they did standing ovation, but for me, it's just a normal audition that yes, you can go through to the next round, but sa tingin natin, tatagal kaya siya further sa competition kung hindi siya makakasabay sa mga kalaban niya. So, tignan natin, hindi naman natin alam, di ba? Hindi natin hawak ang desisyon ng taong bayan dahil ito ay botohan at hindi ko rin alam kung may say ang mga judges. But, nag-iisip lang ako na hindi kaya kinuha siya because magte-trending siya, 'di ba? So it's part of marketing strategy of the show, of the management, but I'm not judging the management, of course, hindi naman ako. Disclaimer lang po, hindi po ako nagjo-judge ng tao dito, but I'm just giving my own opinion, my personal opinion, because I love Idol Philippines at simula season 1 inabangan ko na 'yan. So hindi, yung mga ganitong performance, yes, it can be a yes for now, but maybe because of the backstory, it helps, diba? So, let's see kung hanggang saan makakarating si Ricey sa Idol Philippines. And of course, I'm not wishing her na matanggal, guys, ha? Disclaimer lang talaga, hindi ko siya binabash, baka naman mabash din tayo, opo, oo, baka maano po, sino ba tong betla na ito, oo. Ang inaano ko lang is, I wish her very well, diba? Sana maging great artist talaga siya and singer and recording artist. Definitely, meron siyang kalalagyan sa industry. But, to be the Season 2 Idol Philippines, well, let's see kung kaya niyang i-push, diba? With her own artistry. So, panoorin natin ang mga susunod pang performance ni Ricey sa mga susunod na linggo. Alright, that's a wrap with our reaction for today. If you enjoyed this reaction video, please don't forget to give it a thumbs up. And if you're new to the channel, kindly do subscribe and hit the notification bell. Once again, my name is John. This is Truly Asia Diaries. I'll see you on my next one. Spread happiness, guys. Bye for now. Oh my God!